Naranasan mo na bang makabili ng murang lot na may madilim na lihim? Isang kwento ng betrayal, trahedya, at sumpang nagmula sa puso ng Parañaque. Paano nga ba nagbago ang buhay ng mag-asawa nang mabuksan nila ang pinto ng lupa na iyon? Panoorin hanggang dulo kung saan ang hustisya ay hindi nakakalimot at ang dilim ay maisariling paraan ng paghihiganti. Handa ka na bang harapin ang katotohanan sa likod ng murang lot? Bagong kasal ang mag-asawang Santos. Bumili sila ng isang murang lot sa Parañaque. Ang lugar ay madilim, katawan ng isang matandang puno ang nagbabantay rito. Sa araw, payapa ang kapaligiran. Ngunit paglubog ng araw, nagbabago ang lahat. Bumabalot ang isang mabigat na hangin. Nararamdaman ni Ana ang isang katawan na nagmamasid. Naririnig niya ang mga yabag na naglalakad, ang mga kaluskos, ang mga boses na nagbulong ng isang babala. Sa pagtatayo ng kanilang bahay, isang lumang katawan ang natagpuan na nakabaon 2 talampakan ang lalim. Sa katawan, may isang itim na mutya, isang anting-anting na puno ng isang madilim na kapangyarihan. Dinala ito ni Pedro upang makatulong na maging ligtas ang kanilang tahanan. Ngunit ang katawan na natagpuan at ang mutya na ginamit ang nagdala ng isang malaking kamalasan. Sa gabi, ang katawan ni Ana ay sinasaniban ng isang kaluluwa na naglalambiti sa kanya. Sa bawat pagtatangka niya na makatakas, lalo siyang ginagapos ng isang puwersang higit pa sa lahat. Nakikita niya ang isang katawan na naglalakad na duguan, nag-iiwan ng bakas ng katawan niya. Sa lahat ng sulok ng bahay, ang pagtatanggol niya ay nagiging isang paglulunsad pa lalo ng kasamaan. Iniwan niya ang lahat, ang lupa, ang bahay, ang mga alaala, ngunit ang katawan niya ang nanatili. Sa oras na ito, ang hustisya, ang katotohanan, at ang kapayapaan ay naglaho na. Kung gusto mo, makapagdaragdag pa ako ng mga detalye, tauhan at twist. Sabihin mo lang ang gusto mo. Sa oras na ito, ang hustisya, ang katotohanan, at ang kapayapaan ay naglaho na. Sa katawan ni Ana, ang isang kaluluwa na nagmula pa noong 100 taon ang naghari. Ang kaluluwang ito ang nagdala ng sakit, pagtataksil, at pagtatanggol para makamit ang hustisya na ipinagkait rito. Sa isang madilim na silid, natagpuan ni Pedro ang isang lumang kahon na naglalaman ng mga sulat, litrato, at isang kasunduan na nag-uugnay sa lahat. Sa mga sulat, isiniwalat ang pagtataksil ng isang makapangyarihang pamilya, ang paglilibing ng katawan, at ang pagtatago ng isang malaking lihim. Sa oras na ito, bumabalik ang lahat, ang mga alaala, ang mga kasinungalingan, ang mga pagtataksil, na nagdulot ng isang madugo at malagim na pagtatapos. Sa pagtatangkang makatakas, sinubukan ni Pedro na sunugin ang mutya, ang anting-anting, ang katawan na nagkukubli rito. Ngunit ang katawan ni Ana ang ginamit ng kaluluwa upang ipaglaban ang hustisya, upang ipaghiganti ang lahat ng kasamaan. Sa pagtatapos, ang dalawang katawan, ang katawan ni Ana at ang katawan na natagpuan, ay naglaho. Ngunit ang kaluluwa niya ay nanatili, naglalakad pa rin, nagmamasid, naghihintay, para makamit ang hustisya na dapat niya. Ngunit ang kaluluwa niya ay nanatili, naglalakad pa rin, nagmamasid, naghihintay, para makamit ang hustisya na dapat niya. Sa oras na bumagsak ang dilim, muling maririnig ang mga yabag niya. Sa bawat kaluskos, ang mga katawan na nagkasala ay ginigimbal niya. Sa bawat pagtataksil, ang lahat ay nagbabayad. Sa isang sulok ng bakanting lot, isang katawan ang unti-unting umuusbong, katawan na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng puot, lahat ng pagtatanggol. Sa katawan na ito, ang kaluluwa niya ang naglalapat ng hustisya. Sa oras na ang pagtatapat ay dumating, ang lahat, ang nagkasala, ang nagkait, ang naglihim, ay tatayo upang harapin ang isang madilim na katotohanan. Sa oras na ang pagtatapat ay dumating, ang lahat, ang nagkasala, ang nagkait, ang naglihim, ay tatayo upang harapin ang isang madilim na katotohanan. Sa kalaliman ng bakanting lote, bumabangon ang katawan na naglalaman ng lahat ng sakit. Sa katawan na ito, ang kaluluwa niya ang nagdidikta ng hatol. Sa bawat hakbang niya, ang lupa ay nagkabitak. Ang mga puno ay naglalaglag ng mga dahon na nagkukulay dugo. Ang hangin ay nagiging isang malamig na hininga na bumabalot sa katawan ng lahat ng nagkasala. Sa oras na ang katawan niya ay makatayo, ang lahat ng pagtataksil, pagtatanggol, at kasinungalingan ay isang-isang ulan ng hustisya. At ang lahat ay nagbabayad na ng kaukulang kaparusahan. At ang lahat ay nagbabayad na ng kaukulang kaparusahan. Sa isang madilim na gabi, bumukas ang lupa upang lunukin ang mga nagkasala.
Ang mga katawan nila ay naglaho, isa-isa, na parang hinatak pa ilalim ng isang malaking kamay. Sa pagtatapos, ang katawan na naglalaman ng kaluluwa niya ang nanatili. Nakatayo ito, nagmamasid, nagbabantay. Sa oras na ang lahat ay naglaho na, ang katawan niya ay bumagsak. Ngunit ang kaluluwa niya ay nanatili. Handang bumalik. Sa oras na muling may pagtataksil. Sa oras na muling may kasinungalingan. Sa oras na muling may kasamaan. Babangon ang katawan. At ang kaluluwa niya ang muling maniningil. Babangon ang katawan. At ang kaluluwa niya ang muling maniningil. Sa katawan na ito, ang lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil, lahat ng kasinungalingan ay nagkakahugis. Sa oras na yaon, ang isang madilim na hustisya ang muling iiral. Sa oras na yaon, ang sinumpang lote ang tatayo bilang isang paalala. Na ang kasamaan ay nag-iiwan ng isang bakas. Na ang pagtataksil ay may kaparusahan. At ang hustisya ay laging darating. Sa oras na ikaw ang nagkasala. Sa oras na ikaw ang nagkasala. Maririnig mo ang mga yabag niya. Mararamdaman mo ang kanyang presensya. Makikita mo ang isang katawan na naglalakad. Dala ang lahat ng sakit. Dala ang lahat ng puot. Dala ang lahat ng hustisya. Sa oras na ang katawan na ito ay tumigil. Sa oras na ang katawan na ito ay humarap. Alam mo na ang pagtatapos mo ay malapit na. Sa madilim na lot. Sa isang lugar na puno ng pagtataksil. Doon nag-uumpisa ang isang pagtatanggol. Doon nagwawakas ang lahat. Doon nagwawakas ang lahat. Ngunit ang kaluluwa niya ay nananatili. Buhay. Nakamasid. Naghihintay. Sa sinumang muling tatapak. Sa sinumang muling aangkin. Sa sinumang muling magtataksil. Ang katawan niya ay babangon. At ang hustisya niya ang muling ipapataw. At ang hustisya niya ang muling ipapataw. Sa oras na ang dilim ay bumabalot. Sa oras na ang katawan niya ay naglalakad pa rin. Sa oras na ang lahat ay naniniwala na ligtas na. Doon sisipot ang isang anino. Doon maririnig ang isang hininga. Doon madarama ang isang malamig na katawan na dumidikit. Sa mga nagkasala. Sa mga nagkait. Sa mga nagtraidor. At ang lahat ay muling tatanggap ng kaparusahan na nararapat para sa kanila. At ang lahat ay muling tatanggap ng kaparusahan na nararapat para sa kanila. Sa oras na bumagsak ang huling katawan. Sa oras na tumigil ang lahat ng tibok. Sa oras na nanumbalik ang katahimikan. Ang kaluluwa niya ay babalik sa kalaliman ng lupa, ng kamatayan, ng dilim. Ngunit huwag ninyong kalilimutan. Sa oras na ang pagtataksil ay muling umusbong. Sa oras na ang kasinungalingan ang muling naghari. Sa oras na ang hustisya ay muling ipagkait. Babangon ang katawan. At ang kaluluwa niya. Para ipahayag ang katotohanan. Para ipatupad ang hustisya. At para wakasan ang lahat. At para wakasan ang lahat. Sa pagtatapos na ito. Sa pagtatigil ng lahat ng tibok. Sa paglubog ng araw. Sa paglaganap ng dilim. Mananatili ang isang babala. Sa lahat ng nagtataksil. Sa lahat ng nagkakanulo. Sa lahat ng nagkukubli. Ang katawan niya. Ang kaluluwa niya. Ay laging nagmamasid. Laging naghihintay. Handang bumangon. Sa oras na ang hustisya ay muling ipagkait. Sa oras na ang hustisya ay muling ipagkait. Babangon siyang may isang katawan na puno ng puot. Babangon siyang may isang kaluluwa na uhaw sa pagtatanggol. Babangon siyang may isang hangaring ituwid ang lahat ng mali. Sa madilim na lot. Sa lugar na ginawang pagtataksil. Sa lugar na inagawa ng hustisya. Doon muling usbong ang isang panibagong pagtatanggol. Doon muling maririnig ang mga yabag. Doon muling mararamdaman ang isang presensya. Doon muling babagsak ang hatol. At ang lahat ay tatanggap ng kaparusahan. Na nararapat. Na nararapat. Sa oras na yaon. Sa oras na ang katawan niya ang muling bumangon. Sa oras na ang kaluluwa niya ang muling nagising.
Wala ni isa ang makatatakas. Wala ni isa ang makakapagtago. Sa hustisyang dala niya. Sa madilim na lot. Sa katawan na puno ng sakit. Sa kaluluwang naglalagablab. Doon nagwawakas ang lahat ng kasinungalingan. Doon nag-uumpisa ang tunay na pagtatanggol. Doon ang pagtataksil ay nagbabayad ng isang madugo at isang walang katumbas na kaparusahan. At isang walang katumbas na kaparusahan. Sa oras na bumagsak ang huling katawan. Sa oras na tumigil ang lahat ng paghinga. Sa oras na ang hustisya ay naipataw na. Babalik ang katawan niya. Sa kalaliman. Sa katawan ng lupa. Sa kadiliman ng kamatayan. Ngunit ang kaluluwa niya ay mananatili, nakamasid, naghihintay, handang bumangon. Sa oras na muling may pagtataksil. Sa oras na muling mawalan ng hustisya. Sa oras na muling aagawan ang katotohanan. Doon, babangon siyang muli. At ipapataw ang hatol na nararapat. At ipapataw ang hatol na nararapat. Sa oras na yaon. Sa oras na ang kasamaan ay muling lumaganap. Sa oras na ang pagtataksil ay muling naghari. Sa oras na ang hustisya ay ginapi. Babangon ang katawan niya. Babangon ang kaluluwa niya. At ang lahat ay muling sasambitin. Ang isang babala na ang katotohanan ay laging mananaig. At ang hustisya ay laging darating. At ang hustisya ay laging darating. Sa oras na ikaw ang nagkasala. Sa oras na ikaw ang nagkait. Sa oras na ikaw ang nagkanulo. Alalahanin mo na ang katawan niya ay nagmamasid. At ang kaluluwa niya ay naglalakad. Sa madilim na lot. Sa katawan ng isang nagdusa. Sa katawan ng isang naghiganti. Sa katawan ng hustisya. Na kailanman ay hindi makalilimot. Na kailanman ay hindi makalilimot. Sa oras na bumagsak ang dilim. Sa oras na bumuga ang hangin. Sa oras na tumigil ang lahat ng ingay. Doon mo maririnig ang mga yabag niya. Palapit. 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 Doon mo madarama ang isang malamig na katawan. Natatayo sa iyong likuran. At ang isang kaluluwa. Natatitig. Sa iyong mga mata. Hanggang ang takot ay lumaganap. Sa iyong katawan. Sa iyong kaluluwa. At wala kang matatakasan. Dahil ang hustisya ay darating. Sa oras na ikaw ang nagkasala. Sa oras na ikaw ang nagkasala. Doon mo makikita ang katawan niya na naglalakad pa rin. Dala ang lahat ng sakit. Dala ang lahat ng puot. Dala ang lahat ng pagtatanggol. Sa oras na ikaw ay kanyang marating. Sa oras na ikaw ay kanyang lapitan. Alam mo na ang pagtatapos mo ay nalalapit na. At ang hustisya ay ipapataw ng katawan, ng kaluluwa, ng isang nagdusa, ng isang nagtraidor, ng isang nagkait, ng isang nagkasala, ng isang nagkasala. Sa oras na yaon, sa oras na ang katawan niya ang humawak sa iyo, sa oras na ang kaluluwa niya ang pumasok sa katawan mo, doon mo mararanasan ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot, ang lahat ng panghihinayang, na dulot ng pagtataksil. Sa oras na yaon, ang hustisya ay ganap na maisa sa katuparan. At ang katawan niya, at ang kaluluwa niya, ay muling bababalik. Sa kadiliman, sa kalaliman, sa lugar na katawan niya nagmula, ngunit laging handang bumangon. Sa oras na muling mawala ng hustisya ang katotohanan. Sa oras na muling mawala ng hustisya ang katotohanan. Sa oras na muling manaig ang kasinungalingan. Sa oras na muling may pagtataksil. Sa oras na muling ang kasamaan ang naghari. Babangon ang katawan niya. Babangon ang kaluluwa niya. At ang lahat ay muling makakaranas ng isang hustisyang nagmumula
Sa dilim. Sa sakit. Sa isang katawan na nagdusa. At isang kaluluwang naglalagablab. Hanggang ang lahat ay makatanggap ng nararapat. Ng nararapat. Sa oras na yaon. Sa oras na ang lahat ay nagkakamali. Sa oras na ang lahat ay nagtataksil. Sa oras na ang lahat ay nagkukubli. Doon muling babangon. Ang katawan niya. Doon muling gigising. Ang kaluluwa niya. At ang hustisya. Ay ipapataw. Ng isang nagdusa. Ng isang nagwagi. Ng isang naniningil. Ng isang naniningil. Sa oras na yaon. Sa oras na ang lahat ay nag-aakala na ligtas na. Sa oras na ang lahat ay nag-akala na ang kasamaan ay nagwagi. Doon muling maririnig ang mga yabag niya. Doon muling madarama ang isang malamig na presensya. Doon muling babagsak ang hatol. At ang lahat ay tatanggap ng kaparusahang nararapat. Ng kaparusahang nararapat. Sa oras na yaon. Sa oras na ang katawan niya ay muling bumangon. Sa oras na ang kaluluwa niya ay muling naglakad. Sa oras na ang hustisya ay muling naningil. Doon mo malalaman na ang pagtataksil ay may katumbas na sakit, na ang kasamaan ay may kabayaran, at na ang katotohanan ay laging mangingibabaw, ay laging mangingibabaw. Sa oras na yaon, sa oras na ang katawan niya ay muling huminto, sa oras na ang kaluluwa niya ay muling nanumbalik sa kalaliman, sa kadiliman, sa lugar na kanyang kinagisnan. Alalahanin mo na ang hustisya ay laging nagmamasid, laging naghihintay, laging handang bumangon. Sa oras na ito ay muling ipagkait. Sa oras na ito ay muling ipagkait. Babangon ang katawan niya. Babangon ang kaluluwa niya. At ang lahat ay muling tatanggap ng hatol, ng hustisya, ng katotohanan, hanggang ang lahat ay makatamo ng kapayapaan, ng katahimikan, at ng pagtatapos ng isang madilim na kasaysayan, ng isang madilim na kasaysayan, ng isang pagtataksil na nag-iwan ng sugat, ng isang kasamaan na nagmarka, ng isang hustisyang bumabalot sa katawan, sa kaluluwa, sa lahat ng nagkasala, sa lahat ng nagkait, sa lahat ng nagkanulo, at hanggang ang araw ay muling sumikat, at ang dilim ay muling naglaho. Mananatili ang katawan niya at ang kaluluwa niya bilang isang babala sa lahat na ang hustisya ay laging darating, ay laging darating. Sa oras na ang kasamaan ay muling umusbong. Sa oras na ang pagtataksil ay muling naghari. Sa oras na ang hustisya ay muling kinailangan. Babangon ang katawan niya. Babangon ang kaluluwa niya. At ang lahat ay muling haharap sa hatol, sa sakit, sa pagtatanggol, sa pagtatapos ng isang madilim na kabanata, ng isang madilim na kabanata. Sa oras na yaon, sa oras na ang katawan niya ay muling makatayo, sa oras na ang kaluluwa niya ay muling lumaganap, sa oras na ang hustisya ay muling ipapataw. Doon madarama ng lahat ang bigat ng kasalanan, ang sakit ng pagtataksil, at ang pagtatanggol ng katotohanan na kailanman ay hindi naglalaho, na kailanman ay hindi naglalaho. Sa oras na yaon, sa oras na ang katawan niya ay muling lumitaw, sa oras na ang kaluluwa niya ay muling nagpakita, sa oras na ang hustisya ay muling nagdesisyon, doon babagsak ang lahat ng nagkasala. Doon guguho ang lahat ng pagtataksil. Doon madudurog ang lahat ng kasinungalingan.
at ang katotohanan ay muling aangat, muli, at magpakailanman, at magpakailanman. Sa oras na yaon, sa oras na ang katawan niya ay muling humupa, sa oras na ang kaluluwa niya ay muling nanumbalik sa kadiliman, sa kalaliman, sa lugar na kanyang kinabagsakan. Alalahanin mo na ang hustisya ay laging nagmamasid, laging naghihintay, handang bumangon. Sa oras na ang kasamaan ay muling lumaganap, sa oras na ang pagtataksil ay muling naghari, sa oras na ang katotohanan ay muling naapi, babangon siyang muli, at ang lahat ay tatanggap ng nararapat, ng nararapat. Sa oras na yaon, sa oras na ang katawan niya ay muling bumangon, sa oras na ang kaluluwa niya ay muling nagising, sa oras na ang hustisya ay muling naningil, doon mo madarama ang bigat ng kasalanan, doon mo maririnig ang mga yabag ng isang nagdusa, ng isang nagtraidor, ng isang nagkasala, at ang lahat ay muling sasailalim sa hatol ng hustisya na kailanman ay hindi nagkukupas, na kailanman ay hindi nagkukupas. Sa oras na yaon, sa oras na ang katawan niya ay muling tatayo, sa oras na ang kaluluwa niya ay muling babangon, sa oras na ang hustisya ay muling ipapataw, doon mo makikita ang pagtatapos ng lahat ng kasinungalingan, ng lahat ng pagtataksil, ng lahat ng kasamaan, at ang muling pagbangon ng katotohanan at ng hustisya na kailanman ay hindi naglalaho, na kailanman ay hindi naglalaho. Sa oras na yaon, sa oras na ang katawan niya ay muling huminto, sa oras na ang kaluluwa niya ay muling nanumbalik sa kadiliman, sa kalaliman, sa lugar kung saan nagmula ang lahat. Alalahanin mo na ang hustisya ay nananatili, buhay, gising, handang bumangon, sa oras na ang kasamaan ay muling sumubok, lumaganap, at manaig, at manaig. Sa oras na yaon, sa oras na ang katawan niya ay muling babangon, sa oras na ang kaluluwa niya ay muling tatayo, sa oras na ang hustisya ay muling sisingil, doon madarama ng lahat ang bigat ng kasalanan, doon maririnig ng lahat ang mga yabag ng isang nagdusa, ng isang nagtraidor, ng isang nagkasala, at ang lahat ay muling haharap sa hatol ng hustisya na kailanman ay hindi nagkukupas, na kailanman ay hindi nagkukupas. Sa oras na yaon, sa oras na ang katawan niya ay muling tatayo, sa oras na ang kaluluwa niya ay muling babangon, sa oras na ang hustisya ay muling ipapataw, doon guguho ang lahat ng kasinungalingan, doon babagsak ang lahat ng pagtataksil, doon madudurog ang lahat ng kasamaan, at ang katotohanan ay muling aangat, muli, at magpakailanman, at magpakailanman. Sa oras na yaon, sa oras na ang katawan niya ay muling huminto, sa oras na ang kaluluwa niya ay muling nanumbalik sa kadiliman, sa kalaliman, sa lugar kung saan nagmula ang lahat. Alalahanin mo na ang hustisya ay laging nagmamasid, laging naghihintay, handang bumangon, sa oras na ang kasamaan ay muling magpakita, sa oras na ang pagtataksil
ay muling mananaig. Sa oras na ang katotohanan ay muling tatatakpan. Doon babangon ang katawan niya. Doon babangon ang kaluluwa niya. At ang lahat ay muling tatanggap ng nararapat. Ng nararapat. Sa oras na yaon. Sa oras na ang katawan niya ay muling babangon. Sa oras na ang kaluluwa niya ay muling tatayo. Sa oras na ang hustisya ay muling sisingil. Doon madarama ng lahat. Ang sakit, ang takot, ang bigat ng kasalanan. Doon maririnig ng lahat ang mga yabag ng isang nagdusa, ng isang nagtraidor, ng isang nagkasala. At ang lahat ay muling sasailalim sa hatol ng hustisya na kailanman ay hindi nagkukupas. Na kailanman ay hindi nagkukupas. Sa oras na yaon, sa oras na ang katawan niya ay muling tatayo. Sa oras na ang kaluluwa niya ay muling babangon. Sa oras na ang hustisya ay muling ipapataw. Doon guguho ang lahat ng kasinungalingan. Doon babagsak ang lahat ng pagtataksil. Doon madudurog ang lahat ng kasamaan. At ang katotohanan ay muling aangat. Muli. At magpakailanman. At magpakailanman. Sa oras na yaon. Sa oras na ang katawan niya ay muling huminto. Sa oras na ang kaluluwa niya ay muling nanumbalik. Sa kadiliman. Sa kalaliman. Sa lugar kung saan nagmula ang lahat. Alalahanin mo na ang hustisya ay laging nagmamasid. Laging naghihintay. Handang bumangon. Sa oras na ang kasamaan ay muling magpakita. Sa oras na ang pagtataksil ay muling mananaig. Sa oras na ang katotohanan ay muling tatatakpan. Doon babangon ang katawan niya. Doon babangon ang kaluluwa niya. At ang lahat ay muling tatanggap ng nararapat. Ng nararapat. Sa oras na yaon. Sa oras na ang katawan niya ay muling babangon. Sa oras na ang kaluluwa niya ay muling tatayo. Sa oras na ang hustisya ay muling sisingil. Doon madarama ng lahat. Ang sakit, ang takot, ang bigat ng kasalanan. Doon maririnig ng lahat ang mga yabag ng isang nagdusa, ng isang nagtraidor, ng isang nagkasala. At ang lahat ay muling sasailalim sa hatol ng hustisya na kailanman ay hindi nagkukupas. Na kailanman ay hindi nagkukupas. Sa oras na yaon. Sa oras na ang katawan niya ay muling tatayo. Sa oras na ang kaluluwa niya ay muling babangon. Sa oras na ang hustisya ay muling ipapataw. Doon guguho ang lahat ng kasinungalingan. Doon babagsak ang lahat ng pagtataksil. Doon madudurog ang lahat ng kasamaan. At ang katotohanan ay muling aangat. Muli. At magpakailanman. At magpakailanman. Sa oras na yaon. Sa oras na ang katawan niya ay muling huminto. Sa oras na ang kaluluwa niya ay muling nanumbalik. Sa kadiliman. Sa kalaliman. Sa lugar kung saan nagmula ang lahat. Alalahanin mo na ang hustisya ay laging nagmamasid. Laging naghihintay. Handang bumangon. Sa oras na ang kasamaan ay muling magpakita. Sa oras na ang pagtataksil ay muling mananaig. Sa oras na ang katotohanan ay muling tatatakpan. Doon babangon ang katawan niya. Doon babangon ang kaluluwa niya.
At ang lahat ay muling tatanggap ng nararapat, ng nararapat. Sa oras na yaon, sa oras na ang katawan niya ay muling babangon, sa oras na ang kaluluwa niya ay muling tatayo, sa oras na ang hustisya ay muling sisingil, doon madarama ng lahat, ang sakit, ang takot, ang bigat ng kasalanan. Doon maririnig ng lahat ang mga yabag ng isang nagdusa, ng isang nagtraidor, ng isang nagkasala, at ang lahat ay muling sasailalim sa hatol ng hustisya na kailanman ay hindi nagkukupas, na kailanman ay hindi nagkukupas. Sa oras na yaon, sa oras na ang katawan niya ay muling tatayo, sa oras na ang kaluluwa niya ay muling babangon, sa oras na ang hustisya ay muling ipapataw, doon guguho ang lahat ng kasinungalingan, doon babagsak ang lahat ng pagtataksil, doon madudurog ang lahat ng kasamaan, at ang katotohanan ay muling aangat, muli, at magpakailanman, at magpakailanman. Sa oras na yaon, sa oras na ang katawan niya ay muling huminto, sa oras na ang kaluluwa niya ay muling nanumbalik sa kadiliman, sa kalaliman, sa lugar kung saan nagmula ang lahat. Alalahanin mo na ang hustisya ay laging nagmamasid, laging naghihintay, handang bumangon, sa oras na ang kasamaan ay muling magpakita, sa oras na ang pagtataksil ay muling mananaig, sa oras na ang katotohanan ay muling tatatakpan. Doon babangon ang katawan niya, doon babangon ang kaluluwa niya, at ang lahat ay muling tatanggap ng nararapat. Sa pagtatapos, sa oras na ang katawan niya ay nanumbalik na sa kadiliman, sa kalaliman, sa lugar ng walang hanggan, natagpuan niya ang kapayapaan, ang katahimikan, at ang hustisya na kanyang hinahangad. Ang lahat ng pagtataksil, ng kasamaan, ng kasinungalingan ay naglaho, tinutupok ng isang nagliliyab na katotohanan. At ang mga nagdusa ay unti-unting bumabangon. Ang mga nasaktan ay naghihilom. Ang mga nagkasala ay nagbabayad. Sa pagtatapos, sa oras na ang katawan niya ay naglaho na, sa oras na ang kaluluwa niya ay nagpahinga na, ang hustisya ay nanatili bilang isang paalaala na ang katotohanan ay laging mangingibabaw, at ang kasamaan ay kailanman hindi pagtatagumpayan.